Magandang hapon po sa inyong lahat. Kahapon, muli na namang niyanig ng isang malakas na lindol ang Japan, magnitude 6.62. Kasabay nito, Marikina fault line hinug na para umuga, ang sabi ng PHIVOLCS. Narito naman po ang pahayag ni Gloria Sanchez Pineda para sa mga kaganapang iyon. Magandang ngayon. Magandang hapon, world. Nakalagay sa abante, Marikina fault line hinug na para umuga, PHIVOLCS. Sabi ng PHIVOLCS kagabi, napanood ko sa ABS-CBN, Channel 2, anumang oras pwedeng umuga ang Marikina dahil mayroong fault line. At magkakaroon ng malakas na lindol sa Metro Manila. Sa aking nakikita, kutob at nararamdaman, magkakaroon ng lindol sa Metro Manila pero hindi kasing lakas nung sa Japan. Kailangan na naman tayong magdasal. Kailangan naman natin na iba yung dasal para magkaroon ng milagro sa Pilipinas. Sa nakikita ko, hindi na tayo makakaranas ng dilubyo dahil naranasan na natin ang dilubyo na ganti ng kalikasan. Bakit natin? Nung dumating ang Bagyong Ondoy, doon natin naranasan ang dilubyo. Bakit natin naranasan na lubog sa baha ang Metro Manila, pati sa probinsya? Dahil tao ang may kasalanan, tao ang may gawa. Dapat ang kalikasan ay hindi ginagalaw, hindi pinapakialaman. Dahil ang dagat, puno, bundok, ay merong buhay. Ang ginawa ng mga kababayan natin, kinalbo nila ang mga puno sa kagubatan, pati sa iba't ibang lugar na may puno, kaya naranasan natin ang pagbaha. Naranasan ng taga-Impanta, Quezon, pati sa Leyte, naranasan din nila ang paglubog sa baha. Nung dumating ang Bagyong Ondoy, yan ang matatawag nating dilubyo. Talagang Metro Manila lubog. Pero sandali tayong nakabangon. Kaya tayo sandali nakabangon dahil patikim pa lang ni Lord yung nangyari sa atin noon. Maraming tumulong na iba't ibang bansa at lahat tayo ay naghawak kamay, nagkaisa, nagtulungan, nagbalik loob kay Lord. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi at kumakalat na balita na sa 2012 ay magugunaw na ang mundo. Walang nakakaalam kung kailan darating ang pagpunaw ng mundo. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Hindi ako manghuhula, pero napredict ko at nilagay ko sa status ko na makakaranas ng lindol ang Metro Manila, probinsya, at iba't ibang probinsya at saka ibang bansa. Hindi ko sinabi sa mga kapitbahay namin ang nararamdaman ko at nakikita ko dahil hindi sila maniniwala. Kay Angela ko lang sinabi lahat ng nakikita ko at nilagay ko sa status ko sa Tumblr, Facebook. Hindi ko alam na magkakatotoo ang mga pangitain ko. Sa ngayon, sa nakikita ko, tulungan nating mabuti ang Japan dahil nakakaawa ang nangyari sa kanila. Kaya nila naranasan ang lupit ng trahedya dahil ang dagat ay pinakailaman nila. Ginalaw, nagtayo sila ng tren o gumawa ng tren. Sa aking palagay at nakikita, mahirapan ang bumangon ng Japan dahil hanggang ngayon ay lumilindol pa. Sana nanawagan ako sa iba't ibang bansa na kupkupin nyo pansamantala ang mga Japanese dahil sa nangyaring trahedya sa kanila. Nanawagan din ako sa ating mga kababayan na sana ay magbigay kayo ng donasyon na pera para iba nating mga kababayan na nasa Japan at sa Bahrain ay makauwi na. Dahil ang nangyaring mga trahedya at saka gulo sa Egypt, sa Libya,
ang laki na nagastos ng ating gobyerno. Alam ko, tayong mga kapwa Pilipino ay matulingin. At alam ko rin na meron tayong mga kababayan na may gininto ang puso na magbibigay ng donasyon para makauwi ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kinakailangan natin tulungan ang ating mga kapwa Pilipino na nasa ibang bansa. Sa aking palagay at sa aking nakikita, hindi na magugunaw ang mundo. Dahil nung unang panahon, si Jesus Christ ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ngayon, tayo ang magbabayad ng mga kasalanan natin. Ilagay ko rin sa status ko na makakaranas tayo ng apoy, tubig, lindol, mga krimen at mga aksidente. Kinakailangan para hindi natin maranasan ang malakas na lindol, sabay-sabay tayo magdasal, sama-sama tayo magdasal. Patawarin na natin ang mga taong nagkasala sa atin. Pagbalik loob tayo kay Lord, humingi na ng tawad. Para sa ganun, itong mga pagsubok na dumating sa buhay natin ay malagpasan natin. Pag nalagpasan natin lahat ng pagsubok na dumating sa atin, ibig sabihin nun ay pinatawad na tayo ng ating Panginoon at mahal tayo ng ating Panginoon. Huwag kayong matakot, huwag kayong magpanik. Dasal lang ang sandata natin sa bawat trahedya, kalamidad na dating sa ating bansa. Noong Monday, meron nagpakalat ng text message. Kung sa nagpakalat ng text message, kinulo mo ang isip ng mga tao. Mali yung ginawa mo. Dapat ang nilagay mo. Humihingi ako ng dasal sa inyo para sa kaligtasan natin lahat. Ginulo mo ang buong Pilipinas. Akala mo ba tama yung ginawa mo? May nakalagay pa, may nag-text pa sa akin na kailangan ganda ng payong dahil uulan ng malakas ngayong gabi. Hindi naman ulan ng malakas eh. Kung sino ka man, at kung sino man na nag-utos sa'yo, para ikalat mo ang text message na yan, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Humingi ka ng tawad kay Lord at malapit ang dumating ang karma sa'yo. Hindi tama yung mga ginagawa nyo. Nandoloko kayo ng kapwa nyo, nananakot kayo ng kapwa nyo, ganito na nga ang nangyayari sa buong mundo. Kayong mga kapwa Pilipino ko, huwag kayong maniniwala sa mga text. Dapat hindi sa maniwala kayo at huwag panik. Magdasal kayo. Pumunta kayo sa mga simbahan at magdasal kayo sa ating kaligtasan lahat. Meron tayong mga gobyerno, mga opisyal ng gobyerno na magsasabi kung anong mangyayari sa ating bansa. Alam nila yan. Minomonitor nila yan araw-araw. Minomonitor nila yung oras-oras saka araw-araw. At pinag-aaralan nila mabuti ang ating kaligtasan. Sa aking ibang kababayan, huwag kayong magagayad sa gobyerno kung hindi kagad kayo natulungan. Hindi gawang biro ang mangyayari sa ating bansa. Halos lahat ng OFW ay umuwi na. Ang laki na nagastos ng ating mga opisyal ng gobyerno. Oo, alam ko. Karapatan nilang tulungan kayong lahat dyan. Pero kinakailangan, samahan nyo rin ng dasal para sa ganun, mapaaga ang uwi nyo. Ako'y nagkapasalamat sa ating Pangulo na si Noy Aquino at sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno at sa PBOX dahil sa mga suportang binibigay nyo sa taong bayan. Maraming po salamat sa inyong lahat. Kailangan natin ngayon ng maraming dasal at dagdagan natin ang pananalig sa ating Panginoon. Pag tayong lahat ay humingi ng tawad at nagbalik loob sa Kanya, hindi natin mararanasan ang malakas na lindol na naranasan sa Japan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye. Thank you, Mrs. Gloria Sanchez Pineda. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood. Sa muli, Angela Pineda, ASP News Report.